na kaya na natin mag-share ng Ephesians chapter 2, 8-9. At yun po isa sa may kaugnayan sa ating pong mga talatang pag-aaralan ngayong umaga. Last Sunday, kung kayo pinarito ay nangako po ako na itutuloy natin yung ating serye ng mensahe. At nung nakaraan po ay pinag-aralan natin ang patungkol kay Simon na isang Pariseo. And he is a Pharisee and Jesus is a friend of sinless. So mga sinless, sila yung mga tao na sinasabi nila sa kanilang mga sarili na hindi naman kami ganoong masama, hindi naman kami ganoong makasalanan. Pero sabi ni John MacArthur, the worst kind of sin is the sin of self-righteousness. The assumption that you by your own religious activities and moral merit can somehow earn a place in the kingdom of God. So ito yung mga taong sinasabi nila na sa pamamagitan ng aming o ating mabubuting gawa, pwede akong pumasok sa langit. So kung ito po ang ating paniniwala ngayong umaga, kaya yun po na ang salita ng Diyos ay magbago, magtuwid sa ating paniniwala. Ayun po muna yung manalangin. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami for saving our souls. We thank you, Lord God, sa salvation na inyong binigay sa amin. Thank you, Jesus, na kayo ang nag-alay ng inyong buhay, sariling buhay, para sa aming kaligtasan. Nagpapasalamat po kami na ngayong umaga, Panginoon, ay isa kami sa inyong tinawag, tinanggap, iniligtas. At doon sa aming kalagitnaan, Panginoon, meron pang hindi patiyak ang kanilang kalagayan sa inyong harapan. Panginoon, kausapin niyo po sila. Dalangin po namin, Panginoon, maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Inaanyahan po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay aming maranasan sa aming kalagitnaan. Gumipo at kumilos sa puso at buhay ng bawat isa. Panginoon, kinikilala namin na kayo nagpo-convict sa amin, kayo nagpo-convert sa amin, Panginoon. Kayo nagbabago sa amin. Amin pong inihiling ang inyong kagalakan, kaunawaan, karunungan ay sumaamin ngayong umaga. At anumang pandarayang Satanas ay aming tinatanggihan, aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat po ng marami. Dalangin po namin, ihayag niyo po ang inyong kalooban sa umagang ito sa pag-aaral namin ng inyong salita. Purihin po kayo. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. So last Sunday, Jesus, pinag-aralan po natin ang ating theme, Jesus, friend of sinners. Si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan. So si Jesus ay kaibigan ng mga makasalanan. Ayon po sa ating pinag-aralan, naparito si Jesus upang sabi doon, for the Son of Man came to seek and save what was lost. Hanapin, iligtas ang mga nawawala. At sabi ng Luke chapter 5, 31-32, ang nangangailangan ng manggagamot ng doktor ay hindi yung mga malalakas, kundi yung mga may sakit, mga mahihina. I have not come to call the righteous, but the sinners. Naparito ako hindi upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan. Kung atin po kinikilala na kayo ay kabilang sa mga makasalanan, kinikilala natin na tayo kabilang sa mga sinless, na parito po ang Panginoon para tayo ay iligtas. Jesus is a friend of sinless and at the same time, Jesus is a friend of sinful. At yun po yung ating natunghayan sa akin noong pinag-aralan yung nakaraan, sinless, ngayon po yung sinful. Sinless refers to the Pharisee type of sinners. Sila yung mga self-righteous people. Then sinful refers to the woman, yung tauhan doon sa ating binasa kanina. Alam mo natin, mayroon tatlong mahalagang tauhan sa ating binasa. Si Jesus Christ, si Simon, isang Pariseo, at saka ang babaeng makasalanan. So mga kapatid, ngayon pong umaga, pag-aaralan natin ang Jesus is a friend of sinful. And sa umagang ito rin mga kapatid, yung babaeng pinatawad, yun po yung babaeng pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo, babaeng makasalanan. Sa inyo pong outline, kung di po magkakamali, ay makikita po natin dito
ang resulta ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, sa atin ng pagpapatuloy ng pag-aaral, dito iikot ang mga talata na ating pag-aaralan. Yung pong resulta o bunga ng tunay ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ibig sabihin po mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay dapat mayroong bunga, mayroong resulta. At ano po yun? Pag-ibig. I do believe na ito ang isa sa pinakamataas na bunga dapat ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung ating pag-ibig. And kung tayo ay nagmamahal, definitely, maglilingkod tayo sa Panginoon. Kung tayo nagmamahal sa Panginoon, definitely, we will worship Him. Sasambahin natin siya. And kung tayo nagmamahal sa Panginoon, definitely, hindi mahirap sa atin ang pagbibigay. Naniniwala po ba kayo? At yun po'y malinaw na nakikita natin sa talata. May enjoy ho natin itong Luke chapter 7 verses 36 hanggang 50 sa atin ng pag-aaral. Then look at your Bible. Luke chapter 7 verse 36. Nandiyan na po ba kayo? Nais ko pong hawakan ninyo ang inyong mga Biblia, ang inyong mga iPad, kung nandiyan ang inyong Bible, cellphone, kung nandiyan din po. At pag-focus po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. So, muna po tayo magkwentuhan at mag-text, kundi makinig tayo ng salita ng Panginoon. Luke chapter 7 verse 36. It says, "Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him." Noong nakaraan, pinag-aralan natin ang three possibilities why Simon invited Jesus Christ. First is, sabi niya ay mayroon siyang, kumbaga, gusto niyang makilala pa ang Panginoong Yesus. Pangalawa, pinag-aralan natin, isa sa dahilan ay naghahanap siya ng bagong ebidensya para si Jesus ay maihabla. At pangatlo ay sinabi natin na isa sa dahilan ay curious si Simon at gusto niya malaman kung talagang totoo bang prophet itong si Jesus Christ. Then in verse 36, ang sabi dyan, "So he went to the Pharisee's house and reclined at the table." Alam mo natin, isa sa kanilang ginagawian na kapag may mga nagsasalita, after ng kanilang speaking engagement, ini-invite sila sa kanilang tahanan. At kung mahalaga kang tao, ay mag-i-invite sa iyo yung mga mahalagang tao, like Simon. Alam mo natin na siya isang para sa iyo. Napansin mo natin diyan yung salitang reclined. Reclined at the table. So sabi nila, noong unang panahon, may nagsasabing wala raw hong lamesa. May nagsasabi rin na mayroong lamesa. Pero sinasabi nila na mayroong mababang lamesa at ito yung uri ng kanilang pag sila ay nagkakainan. So, reclined at the table. So, sabi noon, the old Jewish method of eating was to sit cross-legged. So, cross-legged ang paraan ng kanilang pagkain nung panahon yon. Pero, but the Persians, Greeks, and Romans reclined on couches. And the Jews after the exile borrowed this custom. So, ibig sabihin, dati ang kanilang kultura, kapag kumakain ay naka-cross-leg. Pero after po noong sila ay makonquer, na sila na-exile na bumalik na naman, nakuha nila itong ganitong custom ng pagkain, yung recline. Then verse, sabi dito, ang dahilan po, bakit ganito ang paraan ng kanilang pagkain, they keep away their feet from the table. So, yung bang parang sila, nakalayo ang paa sa kanilang kainan. Ang dahilan daw, kasi nga, naglakad sila ng malayo, so, inilalayo nila yung marumi sa kanilang pagkain. Pangalawa, sabi nila, para kung mapahaba man ang huntahan, ang pulong, ang kuwentuhan, tatagal sila sa ganitong paraan ng kanilang posisyon. Then, chapter 7, verse 36, sabi dyan, "Sa bayan namang yaon, when a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume." So, nung mabalitaan ng babaeng ito na makasalanan, though hindi ko sinabi kung anong kasalanan, in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house.
So kumakain, nabalitaan ng babae ito na nandoon si Jesus. Ang ginawa niya ay nagpunta siya, dala-dala niya ang kanyang alabaster jar of perfume. Could be translated yung salitang would o behold all things. Ibig sabihin to attract our attention to something noteworthy. Yung bang ito ay isa sa salita na dapat nating tandaan. Isipin natin yung sitwasyon. Sabi nga, yung salitang behold indicates something surprising or shocking. Bakit? Kasi nagkakainan sila, it's not shocking na mayroong pumasok. Mamaya titingnan na natin na bakit may ganitong mga kultura sila. Pero tingnan nun natin dito, nakakashock sapagkat mayroong isang makasalanan na pumasok sa bahay ng isang paraseyo. Which is, alam mo natin, ang paraseyo ay mayroong listahan ng mga makasalanan, uri ng kasalanan na hindi nila pwedeng lapitan o kausapin. Meron po silang listahan ng mga taong makasalanan. Minsan, nakakalungkot pagka ganito ang ating sitwasyon, nagiging paraseyo tayo kapag meron tayong mga tao na nasa listahan ng ating isip, ay hindi ako makikipag-usap dyan. Kasi ganito yan. Ganito yan. Ganito yan. Pero mga kapatid, nakakasyak na mayroong isang makasalanan na pumasok sa bahay ng isang paraseyo. Sabi po, probably she was a woman of the night. So, sabi ng ibang komentary na she worked Galilee's red light district. Hindi pa ho makapasok sa bar. Pero sabi nga nila ay, ewan ko, ano naman. So, yun ako hindi ko naranasan. Pero may mga bars and kung ano man sa Quezon City na magkakadikit. So, sabi nila hindi raw sila nag-aaway. Pero kung atin yung titingnan, ito yung sitwasyon. Na ang babaeng ito ay laman ng, sa panahon natin ay laman ng bar. At iba't ibang lalaki, marahil ang kanyang kinakasama. And don't be confused, na ito po ay si Mary Magdalene. Sinasabi ng noong 591 AD, may nag-declare na isang pope na siya raw ay si Mary Magdalene. Kasi chapter 8 verse 2, binanggit po yung pangalan ni Mary Magdalene. Pero alam mo natin na si Mary Magdalene, siya po yung babae na sinapian ng 7 demonyo. Grabe o, si Mary Magdalene sinapian ng 7 demonyo. Pero hindi ko siya prostitute. It's not Mary of Bethany. Ang pangyayari po na Mary of Bethany, yun po yung John chapter 12. You know, yung kumbaga nag-anoint sa ulo ng ating Panginoong Yesus. So mga kapatid, but we do not know specifically or the specific sin sa particular passage pong ito. Aside po ng mga commentators na talagang sexual sins. So, siya ay prostitute. Prostitute. Babaeng mababa ang lipat. You know ang kanyang kalagayan. At siya po papasok sa nagsasabing isang taong hindi nagkakasala. Tingnan nung natin yung senaryo na isang makasalanan, kilalang kilala sa lipunan, then papasok siya sa isang bahay nang sinasabing walang kasalanan. Nakukuha ninyo yung kaisipan ng mga tao na pagpasok, ako niniwala, ano mang pasokan ng mga tao, ako niniwala, napakarami yung whispering o nagpupulong-pulungan doon sa kanilang paligid. Then sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng mga commentators na hindi raw sinabi kung ano talagang kasalanan. Bakit? Upang sabihin sa atin na kung ano mang kasalanan ang meron tayo, kayang patawarin ng ating Panginoon Yesus. Mga magulang, mga kapatid, gaano man tayo kasama, gaano man kasalanan ang ating ginawa, kaya po tayong patawarin ng ating Panginoong Yesus. Nasabi dyan, he learned. Look at your Bible, verse 37. Sabi dyan, sabi sa English, when a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisees' house. She learned. Nalaman niya. How
how she found out. Paano niya nalaman? Hindi natin po alam. Pero ang katotohanan, from chapter 1 hanggang chapter 3 hanggang chapter 7 o chapter 6, alam natin ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral ng patungkol sa paghahari ng Diyos. Marahil narinig niya or may noong nagsabi sa kanya. Pero mas lalo nating ma-appreciate ang kabuuan ng kwento. Pinag-aralan ko po ito tinignan, may sinasabi po silang harmony of the gospel. Yung 4 gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Yung kanilang harmony. Bago daw po nangyari yung Luke chapter 7, ang nangyari ay ito, Matthew chapter 11, 25 to 36. Ang sabi doon, o Matthew 11, 25 to 30. Nang panahon yon, sinabi ni Jesus, pinasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalugod mo. 27, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yung marapating pagpahayagan ng anak. Verse 28. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalit at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin. Kayo maamok at mababang loob, at makasasumpo kayo ng kapahingaan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sinasabi na bago po nangyari yung chapter 7, 36, ito yung nangyari. Perhaps narinig ng babae nito, ito sinabi ng Panginoon na alam niya sa kanyang sarili, isa siyang makasalanan, tinatakwin ng lipunan. Then narinig niya sinabi ng Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang laba, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Now, kung tayo po isang babae na makasalanan at tinatanggihan ng lipunan at walang taong gustong kumausap sa atin at narinig natin ang tinig na ito ng ating Panginoong Yesus, ano po ang ating gagawin? Ako naniniwala, may nakakilala sa atin sa Panginoon dahil may mga problema tayong pinagdaanan na napakabigat at wala tayong matakbuhan. At ang Panginoon nananawagan sa atin na lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan. When Jesus and Simon are reclined at the table and probably enjoying a good meal, yung nangyayari na para nanonood ng drama, nagkakainan, maaaring nagtatawanan, nag-uuntahan ng kung ano man ang kanilang pinag-uusapan, definitely the Word of God, then isang babaeng makasalanan ang pumasok sa bahay at lumapit sa Panginoong Yesus. At atin nung pinag-aralan na ito ay maaaring dinner nung gawin po. And a meal such as the one Jesus was attending was not private. So hindi po private yung inatinan ng ating Panginoong Yesus na nahandaan. At ang mga tao ay pwede hong pumasok anytime, pwede hong manood. At yung pong host ng bahay ay pwede hong buksan ang kanyang bahay sa public. Pwede hong makinig sa mga discussion, especially when the guest was a great teacher or some celebrity. Ibig sabihin, pagka humahusay ang tagapagturo, guro o nandoon, o kaya celebrity, so binubuksan niya ang kanyang bahay para yung mga tao pwedeng makinig sa discussion. So nakukuha po ninyo ang ating pinag-aaralan. And this became a kind of form of local entertainment. So para sa kanila, entertainment po ito. Yung makikinig ng discussion, ng debate. And sa ancient times, what they would do is have a dinner like this, invite a celebrity, somebody who was known, somebody who was perhaps unusual, who had something to say that was unique. So pag kami ginagawa kang himala, maganda ang inyong sinasabi, i-invite ka ng isang kilalang tao. So yun po yung kanilang kalalagayan. At ito pa ang isang nakakatuwa na bubuksan ng pinto para sa mga tao. Then yung mga tao ay nakatayo sa dingding
habang ang mesa, imagine natin kung ganito, ang mesa at ang mga nagkakainan ay nasa gitna, then yung mga ini-invite ay nasa dingding, nakatayo, nasa dingding, nanonood doon sa kumakain habang nagdi-discuss. So nakukuha po ninyo yung senaryo ng ating pinag-aaralan. So nagdi-discussion, ang mga tao nasa gilid, nakikinig. Na nakakapagtaka lang dito ay hindi sila kumakain. Yun lang kung in-invite. Hindi ko katulad sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, ang dahilan, kung ating titingnan, itong babaeng ito yung pumasok, at talaga namang kahit ka hindi invited, pwede kang pumasok, especially beggars seeking a gift. Ibig sabihin, kahit beggar, kahit manlilimos, pwede kang pumasok, ang kanila namang intensyon ay baka, siyempre pag nagkakainan, may matitira, baka naman mabibigyan. O kaya baka pwedeng manghingi pagkatapos. So yun po yung kanilang kalagayan. Pero mga kapatid, itong babaeng ito, kung ating titingnan, she was probably so eager to come to Jesus. Yung kanyang eagerness, yung kanyang, it is urgent, meron siyang burden sa kanyang kaluluwa na hindi niya matanggihan, hindi niya matakasan. At kailangan niyang dalhin sa Panginoong Jesucristo. And in her hand, she carries an alabaster jar of perfume. So wala siyang dala kundi yung po kanyang alabaster jar of perfume. Ano ba sa Tagalog? Sisidlang alabastro. Now, ito po yung isa sa mga paraan. So ganito po ang kanilang kalalagayan. Kaya po, itong mga tao nakapaligid dito sa kanilang kinakainan. At ito po yung babae na ganyan po yung senaryo ng kanilang pagkain. At sabi ng salita ng Panginoon, meron na lang alabaster jar, sisidlang alabastro itong babaeng ito. And the jar was made of salt stone found in Egypt. So ito raw po ay from Egypt at gawa siya sa isang salt stone. And the jar was full of perfume. Meron siyang mahabang leeg. And to pour out its contents, this neck had to be broken. So kailangan basagin para maibuhos yun sa paanan ng ating Panginoong Yesus. And she had evidently invested some of her money in precious ointment which she hoped would increase her attractiveness. Sinasabi po na perhaps itong prostitute na ito ay matagumpay sa kanyang hanap buhay. Bakit kasi nakabili siya ng perfume na ginagamit niya yun sa kanyang business, sa kanyang trabaho, ang magbenta ng kanyang katawan, ng kanyang, o sabi nga ay upang ang mga lalaki o mga tao noon ay lumapit sa kanya. So, sinasabi rin po na kung ating titingnan, ang kalalagayan po ito ng babae ay may dala siyang perfume, then pumunta siya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang intention ay para bigyan o i-anoint ang ating Panginoong Jesucristo. Then Luke chapter 7 verse 38. Sabi rito, and as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. So mapapasin natin, nakakatuwang isipin na mayroong kainan nasa gitna at yung mga tao ay nakapaligid. Pagkatapos mayroong isang babae pumasok at sabi ng salita ng Panginoon, verse 38, lumapit siya sa likuran ni Jesus. So, definitely, kaya ho niyang puntahan ng Panginoong Jesucristo dahil ganito nga po ang posisyon ng kanilang pagkain. Ang hirap naman kung nakaupo sa lamesa, papasok ka pa sa loob ng lamesa. Pero ito yung kanilang paraan ng pagkain. Then sabi dito, siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. She begins weeping. And she's just weeping, overwhelmed with emotion.
Grabe yung kanyang emosyon na una, umiiyak lang siya. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, after na siya ay mabasa ang paa at patuloy niyang binabasa ng kanyang luha ang mga paa ng Panginoon Jesus. Sabi po ni Luther, ang tawag daw po doon ay heart water. Yung bang bugso ng iyong emosyon, gano'ng karaming luha para mabasa mo yung paa ng Panginoong Jesus. Hindi kaya ng segundo, ilang minuto, pero I do believe na tatagal ng 10-15 minutes na ang Panginoong Jesus ay binabasa ng luha ang mga paa ng babaeng ito. Aside po sa Greek, yung salita raw pong wet, it means rain. Literally, she rained tears on his feet. So literally talagang umaagos yung kanyang luha sa mga paa ng Panginoong Jesucristo. Wala siyang tubig na dala, kundi yung kanyang marugdog na pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Then after na mabasa ang kanyang paa, sabi doon, kinuha niya ang kanyang buhok at pinunasan ang mga paa ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, kung ito ay gagawin ng isang babae, yun po ay ground upang siya ay i-divorce ng kanyang asawa. Kapag ginawa ito ng isang babae sa isang lalaki na pinunasan ng buhok ang paa, ibig sabihin, pwede daw siyang i-divorce. Then, hindi lamang yon, sabi ng salita ng Panginoon, after na kanyang basahin ang luha, after na kanyang punasan ng buhok, sabi ng Bible, then he kissed him, or she kissed him. Hinagkan at pinahiran ng pabango. Ang sabi po ng original na pagkakasalin doon po sa salitang kiss, ito po ay intense word. The word means to kiss profusely. Talagang may intensity. Intense yung kanyang pagalit sa paa ng ating Panginoong Jesus. The verbs could denote repeated and continued action. Hindi lamang po minsan niyang hinalikan, kundi paulit-ulit po niyang hinalikan ang paa ng ating Panginoong Jesus. Then Luke chapter 7 verse 39. Sabi dito, nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi dito sa sarili, talagang propeta ang tao ito. Alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihigit po sa kanya. Isang makasalanan. Isang makasalanan. Hindi makapagsalita si Simon, kundi naisip lang niya sa kanyang sarili. Verse 40, sabi diyan, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Then Simon said, tell me, teacher. Ang sabi po ng salitang tell me, ito rin po isang salita na may para bang irritable. Naiinis si Simon kay Jesus Christ. Perhaps, iniisip niya na propeta ang taong ito, bakit hindi niya na-recognize na ang taong ito ay makasalanan? Parang nagkaroon siya ng pagka-konsyame na sino ba naman ito na-invite kong ito? Kala ko kilala ito, pero bakit hindi niya nalaman na ang taong ito ay makasalanan? Then alam mo natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 41, two men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Alam mo natin yung istorya. At sinasabi raw, sa Roman, yung pong isa raw coin, isang denari ay isang, kumbaga ay isang araw ng isang manggagawa. So, isang denari ay isang arawan sa manggagawa. So, kung 50 denari, sabihin na ay almost 2 months. Eh kung 500 dinari, gano'n katagal? Parang 1 year and 1.5 years na babayaran niya. Then alam natin, verse 42, nasabi dyan, look at your Bible, nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong pagmamahal sa nagpangutang? yung sagot, yung tanong ng Panginoong Jesucristo ay napaka-obvious ng
ng sagot. Yung kanyang sinabi. Anong sabi ng verse 43? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad ng malaki. Alam niyo, si Simon, nakita ko rito na napakaingat niya sumagot. Pwede na sabihin na yun pong pinatawad ng malaki. Pero sabi niya, sa palagay ko po. So hindi siya tiyak sa kanyang naging sagot at siya naging maingat. So yung pong parabolic representation, nito pong ilustrasyon na ito, sinasabi na yun pong lender ay si Jesus Christ. At yun pong umutang ng 500 dinari ay yun po yung babaeng makasalanan. At yung 50 o 50 dinari ay si Simon na isang Pariseo. Sa madalit sabi ng salita ng Panginoon, pareho silang hindi makabayad. Kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, na kayo may malaking pagkakautang, pagpalagay ng 1 bilyon o 500 million, siguro may meron ganun kalaki dito. At pagkatapos, ganun kalaki ang pagkakautang mo at may dadating sa iyong sulat, nakalagay doon na ngayong pagkakautang ay cancel na. Huwag mo lang intindihin. Wow. Ano ang inyong iisipin? Talaga namang yung iyong pinagkautangan na ipupuntahan mo, talagang lahat ng gusto niya ay iyong gagawin. Alam niyo mga kapatid, ito nakakatuwa dito. Verse 42, ang sabi dyan, ngayon, sino sa kanila ang lalong magmamahal sa nagpautang? The Greek word here obviously denotes the love of appreciation. The love of appreciation. Then verse 43, sabi dyan, Simon replied, I suppose the one who had a bigger debt cancelled. You have judged correctly, Jesus said. Alam niyo, napakano ni Lord? Napakatalino rin. Pwede niyo niya sabihin na sumagot ka ng tama. Pero ang sagot ng Panginoong Jesucristo, tama ang iyong paghatol. Gusto lamang iparating ng Panginoong Jesucristo na dahan-dahan ka sa paghatol mo. Huwag kang mapangusga. Dahan-dahan ka sa iyong paghatol. Then verse 44, then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. So, mapapansin natin dito, yung senaryo na sinabi ng Panginoong Jesucristo, tingnan mo ang babaeng ito ay simula nung ako'y dumating, nandito siya, binasan niya ng luha ang aking mga paa. Pakinggan nyo ninyo itong ibig sabihin ng mga ginawa ng babae. Yung pong pagbibigay ng tubig sa isang bisita na papasok, it means politeness. Then offering a kiss of peace denoted treatment of a friend. Gusto mo sa kanila na kapag ikaw ipapasok sa isang bahay, dapat may nakahanda agad na batya ng tubig para magugas ng paa. Custom din sa kanila na kapag pumasok ka ay hahalikan mo at yun po ay kanilang paraan ng pagtanggap sa iyo. At custom din sa kanila na kapag pumasok ka sa bahay ay papahiran mo ng langis sa kanyang ulo. Pero alam niyo mga kapatid, in other words, Simon was not polite, not a friend, nor a true host to Jesus. Hindi talaga siya nagmamahal sa Panginoong Jesucristo. 7:45, ang sabi dito, hindi mo ako inagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pagbango ang aking mga paa. Ayon mo sa aking pag-aaral, pagka daw ulo, you give honor dun sa tao. Pero pagka paa, double
honor. Kapag sa paa mo yung ginawa. Pero alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwa dito ay ito. Yung ilustrasyon na pagkakaiba ni Simon at saka yung ginawa ng babae. Si Simon, no water to wash feet. But yung babae, wash feet with tears, wipe with hair. Then nung pumasok, no kiss of welcome. Then yung babae, kiss feet continually. Then yung si Simon, no scented olive oil. Kasi yung pong olive oil ay lahat ng bahay, mayroon po dito. Pero ito pong sa babae, poured perfume on his feet. So, kung natin titingnan, perfume ang kanyang ibinuo sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung senaryo ng ating pinag-aaralan. Nakukuha na po ninyo. Verse 47, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang malaking pagmamahal na pinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Ito po yung idea na sinasabi ko kanina na ang bunga ng atin ng pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon ay walang iba kundi pagmamahal. At yun po may katotohanan ng talatang ito na kung ikaw ay isang, di ba, kung ikaw ay isang kriminal, kung ikaw ay isang makasalanan, lahat ng kasalanan na ginawa mo nung babae ka, ng lalaki, lahat pinatulan mo, then nagkaroon ka ng encounter sa Panginoong Jesus, nakilala mo si Jesus Christ, minsan sila yung mga taong handang mamatay para kay Jesus. Naniniwala po ba kayo? Pero minsan yung mga taong lumaki sa Sunday school, yung mga taong na hindi naranasan yung mga ginawa ng ibang kapatid, sila yung mga taong na minsan ay mababa yung kanilang pagmamahal sa Panginoong Jesus. Hindi ko po ibig sabihin na gawin din niya yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi ko lang po mga kapatid, once na maintindihan mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay pinatawad ng Panginoong Jesucristo, doon mo lamang maintindihan at mararamdaman ang tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Verse 47, mapapansin natin dito, I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. Sa Greek po, ito ay perfect tense. Ano po ang ibig sabihin ng perfect tense? Something happened in the past with continuing effect. Nangyari nung nakaraan, she had already been forgiven. She had been forgiven some other place, some other day, some other time. Sinasabi po na itong babaeng ito, bago pa man siya pumasok sa bahay ni Simon, pinatawad na ang kanyang kasalanan. Hindi yung binanggit kung kailan, pero sinasabi ng salita ng Panginoon, past perfect, na you have been forgiven, na bago ka pumasok, bago babaeng ito pumasok sa bahay ni Simon, pinatawad na ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga kasalanan. At alam niyo mga kapatid, ang ginawa ng babaeng ito ay bunga na lamang ng pananampalataya niya sa Panginoong Jesus. Gusto ko po linawin sa atin ngayong umaga na ang Panginoong Jesus ay nagpapatawad hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil tayo ay nagmamahal sa Kanya, hindi dahil tayo naglilingkod sa Kanya, pinatatawad tayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Inuulit ko po mga kapatid, ang ginawang ito ng babae na hinagkan niya ang paa, binasan niya ng kanyang luha, pinunasan niya ng kanyang buhok, binuhusan ng pabango, hindi po yun paraan para siya ay patawarin ng Panginoon. Ginawa niya lahat ng iyon dahil naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. And this is my conclusion mga kapatid. Once na naintindihan mo na ikaw ay pinatawad ng Panginoong Jesucristo sa iyong mga kasalanan,
doon mas mamahalin mo ang ating Panginoong Yesus. Pero kung tinitingnan mo ang sarili mo na isang sinless, ang liit naman ang kasalanan ko, wala naman ako masyadong ginagawa, napakabait ko ng tao. Lahat ng tao tinutulungan ko. Kung gano'n ang ating pagkaintindi, mahirap mo magmahal sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 48, ang sabi dyan, then Jesus said to her, your sins are forgiven. Again, it's the perfect tense, have been in the past with continuing result. He's just affirming that, confirming yung pinatawad na siya ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kanyang walang kasalanan. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ang challenge sa atin ay ito. Kung kayo po at ako ay na tunay na nakaranas ng pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ho tayo mahihirapan magmahal sa Panginoong Jesus. Tama ho? Ngayon, ang tanong ko po sa atin, hindi kaya ang dahilan bakit tayo parang ang pagmamahal sa Panginoong Jesus ay napakahina? Dahil hindi pa talaga natin naranasan sa Jesus sa ating buhay. Hindi kaya dahil ang pagtingin natin sa kasalanan ay para bang gagawa ko ng kasalanan at pagkatapos hihingi ng tawad. Baka dahil hindi talaga natin naranasan pa ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Meron na ba kayong kilalang Kristiyano na magkakasala, hihingi ng tawad, gagawa ng mayos, magkakasala, hihingi ng tawad, paulit-ulit? At alam niyo, itong babaeng ito, sabi sa Greek, habitual po yung kanyang ginagawa nung siya wala pang relasyon kay Kristo. Pero mga kapatid, magandang pagbulay-bulayan natin ito sa ating kalagayan ngayong umaga. Kumusta po ang ating kaugnayan sa Panginoon? Totoo ba na pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan? Totoo po ba? Pero bakit ang atin ng pag-ibig sa Kanya ay tila baga nangihina? Ang ating pag-ibig sa Kanya ay tila baga aandam-andam. Do you love Jesus? Kumusta ang ating pagmamahal sa Panginoon? Kung i-rate nyo sa 1 to 10, kumusta ang ating pagmamahal sa Panginoon? Kasi kung talagang tayo nagmamahal sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo mahirap maglingkod. Nagmamahal tayo sa Panginoon? Nagmamahal po ba tayo? Parang dito lang ang sumagot. Nagmamahal po ba tayo sa Panginoon? Amen! Kumusta yung ating paglilingkod? Bakit parang hindi mo tayo naglilingkod sa Panginoon? Kumusta yung ating pagsamba sa Panginoon? Gaya ng ginawa ng babae nito. Ang ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal, naglingkod siya sa Panginoon. Sumamba siya sa Panginoon. Hindi lamang yun, hindi naging mahirap sa kanyang pamibigay. Alam niyo yung perfume na dala niya? Yun yung kanyang pag-aari. Pag-aari na, I do believe, dala-dala niya yon. Every time na may customer, siyempre, gagamitin niya yon. At sabi po, literal sa mga babae, na meron sila nakabitin sa kanilang leeg na isang pabangong maliit o isang bote na kung saan doon nakalagay yung pabango at yun ang ginagamit nila. Lahat po ng mga babae noong panahon yun ay may ganun sa kanilang leeg. Pero alam niya, itong babae ito ang pinakamahalaga sa kanya, yung pabango na nakalagay sa alabastro. Yun yung kanyang ari-arian. Ngayon ang tanong sa atin, kung talagang tayo magmamahal sa Panginoon, suriin natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kumusta yung ating pagsamba sa Kanya? Yung ating personal worship? Yung ating pagbibigay? Actually, ang lahat ng ito ay mahirap gawin sa Panginoon. Una, kung wala ka namang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Lagi kang babalik doon sa iyo relasyon sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung talagang tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi na tayo parang palaging paalalahanan
sa ating tungkulin bilang mananampalataya. Yung maglingkod sa Panginoon, sumamba sa Panginoon in private, in public, at magbigay sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 8, ito yung napagandang paalala sa atin tungkol sa pagbibigay. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verses 1 hanggang 6 o 5. Ibig kong ibalita sa inyo mga kapatid, ang gawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanik sa akin na sila ibigyan ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, mahirap magbigay sa Panginoon kung una ang iyong sarili ay hindi nakabigay sa Panginoon. Inuulit ko po, mahirap magbigay sa Panginoon, mahirap ialay ang iyong buhay sa Panginoon. Kung una sa lahat, ang iyong relasyon sa Panginoon, ang iyong kaugnayan sa Panginoon, ay hindi ganun kalago at hindi nakaalay ang iyong buhay sa Kanya. Ito po ang challenge sa atin ngayong umaga. Tayo ba mayroong relasyon kay Kristo? I do believe, nagmamahal tayo sa Panginoon, tama? At ang atin ng pagmamahal nasusukat sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ang atin ng pagmamahal nasusukat sa ating pagsamba sa Panginoon. Ang ating pagmamahal nasusukat sa ating pagbibigay sa Panginoon. Ano meron tayo ngayong umaga na pwede nating ibigay sa ating Panginoon? Ano yung mga mahalagang bagay na meron tayo na pwede nating ibigay sa Panginoon? Pangalawang tanong at challenge sa atin, ano yung mga maaaring hadlang o kasalanan na lagi natin ginagawa at dinanais ng Panginoon na ito'y ialay natin sa Kanya. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat napapagal at nabibigat ng damha, at kayo bibigyan ng kapahingahan. Tayo pong lahat ay ibuko tayo ng langit. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Totoo na ang aming pananampalataya ay meron bunga. Hinihiling po namin ngayong umaga na suriin niyo po ang aming mga buhay. Inihayag po namin ang aming mga sarili sa inyo. Totoo, Panginoon, na ang pagiging Kristiyano ay hindi patagalan, hindi patandaan. Kundi ito isang relasyon na dapat naming alamin sa aming buhay. Relasyon na personal, relasyon na pangmatagalan, relasyon na pangwalang hanggan. Mga kapatid, magandang suriin natin ang ating mga sarili ngayong umaga. Kung nga sa natin talaga ang pagmamahal, ang pagpapatawad ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Iyak na mamahalin natin ang Panginoong Yesus. Tingnan natin ang ating mga sarili. Ganoon natin kamahal ang Panginoong Yesus. Umaawi tayo na mahal kita, Panginoon. Pero yun ba talaga ang ating ginagawa?
aming nagawang kasalanan, ginagawang kasalanan, o nagagawang kasalanan, kahit ang gagawin pa, sabi ko sa inyong salita, binayaran ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. At kami bilang inyong mga tinubos, kami bilang inyong mga iniligtas, ay inanais niyo po na kamuhian ang kasalanan. Lord, kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, ay may mga kaisipan. Maaaring sinasabi namin sa ating sarili, hindi naman kami ganun kamakasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga itinatago naming kasalanan. Sa palagay namin mga maliliit na kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Natulungan niyo po kami, O Diyos, sa sumunod sa inyong kalooban, sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na tunay na maranasan ang inyong pagkapatawad, gaya po sa isang babaeng makasalanan na nakaranas ng inyong kapatawaran. Nandoon ang kanyang pagnanais at pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa inyo, Panginoong Yesus. Ng kanyang sarili ibinigay niya sa inyo. Lahat ng mahalagang bagay na meron siya ibinigay sa inyo. Lord, naway ito'y maranasan din namin bilang inyong mga anak. Panginoon, salamat po ng marami sa inyo. Salamat po, Ama, sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong pagmamahal, aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa inyong pagmamahal, aming Diyos, aming Banal na Espiritu. Patuloy niyo po tulungan ang inyong mga anak, ang mga kapatid ng Panginoon. Pag umapaw ang aming pagmamahal sa inyo, at kami niniwala na ang pagmamahal namin sa inyo ay magbubunga ng paglilingkod, pagsamba, at pagbibigay ng lahat ng meron kami para sa inyong kaluwalhatian. Papuri sa inyo, Panginoon. Luwalhati sa inyo.